Ngayong hapon sa tanan. Amen. So karon nananapod ta diri to praise, to worship, and to listen to the Word of God. And before ta mag-start, kung ginahangyo ang tanan sa pagtindog, kung ginahangyo ang tanan sa pagtindog, and let's focus on the presence of the Lord. And kung unsa man ang atong mga problema o unsa man ang atong mga yunahuna dira, focus sa tauna sa Ginoo kay hinganhiman ta diri para magsimba o maminaw po diha sa atong pulong sa pulong sa atong buhi na Dios. Hallelujah, praise you, Jesus. Magsugod ako atong kantaw ng As We Gather. Thank you, Jesus. We play your name. Ooh, hallelujah. As we gather, may your spirit move within us. As we gather, May we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. 'Cause there are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can.
Ginoo, nagpapasalamat kami kanino diha sa kaudtong niya mong gihata. Hallelujah sa mong pagpadayon. Ikaw mahimong sentro, Jesus. O Lord, sa wala pa ning abot, ikaw magproteksyon kanila. Hallelujah. O Lord, hatagi kami victorious, Lord, na kanimbahon ug tayo magdala sa imong pulong, O Jesus. Ikaw maghahatag ng knowledge and wisdom. Ikaw hayag knowledge and wisdom kaniyang masangyaw, mahatag niya ang word, o masulti niya ang word kanimong anaang matusok sa mong kasing-kasing ugunahon. Ginoo, salamat kay sa tanan o kining tanan among gipangayo diha sa imong bugtong anak ni Jesus Kristo. Amen. O pwede na ta manglingkod. Karon bisa dili pa ta sa karon ko tuhon adlaw karon sa atong buhi na Dios o adlaw pud sa atong mga papa. So happy Father's Day sa tanan natong mga papa karon so fathers sa tanang papa, happy Father's Day kay kung wala gini atong papa no lisod kayo tamo padayon kay kaning papa may gingon na haligi sa tahanan. Muni nangita sa atong mga panginahanglanon. Muni naghatag nato kanang pagmulato sa sila pero makusgan po ta ba? Dili siya para makusgan ta kay ang ilang paning kamot isa na agyod. So sa pagsugod pajod nato atong kantahon sa It's so good to be in the house of the Lord again. It's so good to be in the house of the Lord again. Pwede na ito laman ang atong mga kuha. With my brothers and sisters in the house of the Lord again. Let us praise the name of the Lord together. Sing a happy song. It's so good to be in the house of the Lord again. It's so good to be in the house of the Lord again. With my brothers and sisters in the house of the Lord again. So let us praise the name of the Lord together, sing a happy song. So good to be in the house of the Lord again. It's so good to be in the house of the Lord again. Yes, it's so good to be in the house of the Lord again. So karon ko doon, kabalo ko natay kadaugan sa tibuok jud nato nga semana. So ang muuna po daw nga mo share sa kadaugan diha sa atong buhi na Dios is bless kayo. So, kinsa may muna? Kinsa may muna? Wala tayong mga kanang kadaugan diha. Kung kamaayo sa atong Dios diha sa tibok semana. Sige, ako sundan. So, ako kay, magpasalamat yun ko kay ang Lord Jesus nag-provide sa kuha perminti, dili jud ko niya kanabitang wad-an o kanabitang panginahanglanon. I-provide jud niya as long as kanabitang mangayo ka sa iya kay kana saging pa niya dra sa John 14:14 nga, if shall ask anything in my name, I will do it. So na nga, if shall ask anything sa Ginoo, iya yung buhaton. So mo na ang ako salamat gyud ko sa Ginoo sa tibuok adlaw o sa tibuok semana gyud na gi-bless ko niya, gitago niya kung panginahanglanon o kanabitang kanang ang ako yung kanabitang pasalamat sa Ginoo kanang i-remind ko perminti sa Ginoo nga i-remind ko perminti sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong mo na nga tanang dungog himaya akong gibalik diha sa tumboy na Dios. Kinsa pa may naikanaw ka? Wala na ba yung mga kwandra? Pwede ba ito i-express ka ng verse kung kuan dili ko ma-express sa kadaugan. Wala na? Salamat sa Ginoo na provision
holiday, ay Ben Ginoo, nagpapagay siya. Amazing day. Salamat sa Ginoo sa good health. Huwag ipamubo akong mga anak. It's a challenge na magkita sa Ginoo. Salamat sa kalang Diyos, ang ibalik sa Ginoo. Karoon na adlaw. May kitong panahon. May panahon. Salamat sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Amen. So, wala na ba? Salamat sa Ginoo sa guidance. Diba? Guidance niya po. Radyo ko kabalo ako atong mga Bible study. Kaya nakakong estudyante, wala nilakaw, kung isa ko nilakaw. Nalain kayo kung wala kay kuan ba, wala kay resulta sa yung Bible study, mag-zero goal. Kaya nagpasalamat ko sa Ginoo kay iyang inibiyakan ang adakit dito di ay sa may kaya tagaan ko sa Spirit of God dito ang picture sa balay. Na tira kung ano ang balay pero familiar sa kuha kay mabalik-balik na damidas tubod sa pang-share. Wala ka lang na napicturaman pero dito lang ang laman sa kaya ko rin trail. Amazing yan yung kay Ginoo gihapon na giya, nagatag na mo utang courage, nagatag na mo utang kalikod. Dayon, backslider pod na dasig siya. Salamat sa Ginoo kay gamit niya ang pagdasig. Usap ko lang high school ka or 18 years old siya. Nabautismahan ko siya dayon na again ba pero backslide na din. Napasalamat sa Ginoo kay pagkalubulungan Diyos na yan o wala nila zero sa mga Bible study. I hope and pray na ako sa natin sinbagi ko siya. Amen. Wala na ba? Ang kaning itong kadaugan, express man po natin niya, pagpasalamat dito sa tungbuhin na Diyos. Kay, kinahanglan yun nato ka na mo pasalamat, express na to. Gusto yun ka maayo ito ang Ginoo. Wala na ba? Wala na ba yung hatag sa kadaugan? Kung wala na, before ta maghatag sa itong tithes and offering, kung ginahangyo ang ginahangyo na ako si Pastor Rachela, si Chester, si Ella, o si Lloyd na lang po na pinukanta sa praise kanang mag-render of song ni. Sige. Happy Father's Day sa tanang mga papa, tatay, daddy, baka ha, di, or sa may pangalan sa inyo ha, sa inyong mga anak, isip ilang amahan. Happy Father's Day o salamat sa pag-iya ninyo sa inyong mga anak. Kani amo ni kantahon, amo ni special song para kaninyo o gamot mi na matarok nito. Ganito mi practice para ni sa inyo ha, mga amahan sa balay, mga amahan sa ilang mga anak. Happy Father's Day once again. While nagkanta mi, pwede mo muhatag na sa inyong mga tithes and offering.
karon akong gihangyo si Pastor Rodel sa pag-ampo sa kadaugan og tithes and offering. Amen. So karon dili ta magdugay ako nang ginahatag ang tanang panahon sa tong praise and worship. Men, maayong hapon na kung tanan, nasayod ko ang tanan malipayon. Malipayon sa tanan mga igsoon. Amen. Hindi makita sa langgoy. Santo ko nga malipayon ang tanan sa atang tanan manindog mag-awit tag mga pagdayeg diya sa Ginoo. Ato awit ko, awit ka ng uluhan magaduol. Doon ta sa pasensya sa Ginoo mga igsoon, kay maayo kita sa atong kinabuhi. Wala gid siya napakyas sa kanadto sa pagpapamahal. Hallelujah.
hallelujah, Lord. Ginoo, simbahon ka sa walay katapusan ng Diyos, hallelujah. Lord, we worship you, Lord, in spirit and in truth, O God, in the name of Jesus, hallelujah. Dalawin ka. Hallelujah, Lord. Dawatan ang mga pagdaig o Diyos. In the name of Jesus. Salamat, Ginoo. Maayo din tayong ka sa aming kinabuhin, Lord. Sa kung sa'yo may pagulod, wala din din nilagilihan, God. In Jesus' name, hallelujah. Sa Ginoo, diligid ni mabuhi kung wala ka sa aming kinabuhin, Lord. Kanimo lamang kami magkasangkit, O Diyos. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Pili ko mabuhi, Ginoo. Thank you, Lord. Kung wala ka kanako. Thank you, Lord Jesus. Magkaguliyang ang kinabuhi ko. Kung malayo ako kanimo. Thank you, Lord. Ang imong pulong ay akong pedato, O Diyos. Maoy akong kadato. Thank you, Lord. Alang ka na, pulabaw ka sa kanan. Ikaw akong katambawan, Lord. Kanimo lang ako magadayin. Thank you, Lord. Kanimo lang igatugbaw ang tinuko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangin. Oh, hallelujah. Dili ko mabuhi, Ginoo. Kung wala ka kanako. Oh, hallelujah. Magkaguliyang ang kinabuhi ko. Kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong, hallelujah. Maoy akong kadato. Alang ka na, pulabaw ka sa kanan. Ikaw ang akong katambawan. Kanimo lang ako magadayin. Kanimo lang igatugbaw ang tinuko. Ang presensya mo ang kalipay
Diyos. In Jesus' name, amen. Amen. So karon ato nang i-prepare atong self, atong kaugalingon diha para mapaminaw sa pulong sa itong buhi na Diyos. So gandamon na nato atong mga ballpen para atong kuan. Kung wala tayo ballpen, pwede gamiton nato ang mga Samsung, ang mga notes din na sa itong cellphone. Para at least kung malimtan man nato, pwede nato siya mauklab ug balik kung ma-remind nato. Kaya importante gid ni pulong sa itong buhi na Diyos. So bisa magdugay ako nang akong gihatag ang tanan kang Pastor Lloyd Sasa. Mayong hapon sa tanan mga igsoon. Amen. God is good. All the And time. all the time, God is good. praise God. So kinsay malipayon nga naha karon aron sa pagpatalinghog sa pulong sa tong buhi nga Dios. Amen. Praise God. So ang uban siguro no murag first time ninyo makadungog share ko sa pulong sa Ginoo. Pero ang uban ani or kadaghanan ani perminti na makadungog sa kuha every Friday sila Ate Maricel, sila Ate Cornesto. But ang importante karon makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So kung doon na tayo mga Biblia, ato maglihon diha sa Matthew chapter 15 verses 21 to 28. Matthew chapter 15 verses 21 to 28 nagingon diha. Ako ni basaho sa King James version. Ingon diha, then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried out, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. As she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Last verse, then Jesus answered and said to her, O woman, great is thy faith, be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Ang Ginoo magapanalangin sa pulong magampo ta. Putli o balaan ng mga Diyos ang mga gidayeg, gipasalamatan, bisan pa ni takna sa kahaponon. Ginoo kami nag-ampo diha kanimo nga samtang magapasalinghog bisan pulong karon. Ikaw o Dios magapanalangin kanamo, magahatag kanamo open heart, Lord, receptive heart, receive your word. And we bind every word sa enemy, O God. Gusto mo samok na mo nining takna sa kahaponon. Lord, ikaw mo'y magapanalangin samtang magapadayon mi. Ikaw magapamuhat sa utaliwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nining takna sa kahaponon, dadon mo na ustima na guluhan. The good attitude that we need to possess to touch Jesus' heart. Kana bang maayo nga batasan na kinahanglan na to mapanag-iya aron sa ingon na matandog na to ang kasing-kasing sa pagbuhi nga Dios. Amen. Amen. Nakapangutana ba mo kung unsa ka importante nga matandog na to ang kasing-kasing sa pagbuhi nga Dios? Ako sa diha nga nagbasa ko ni nga passage sa Biblia, nakapangutana gyud ko sa akong kaugalingon nga unsa rin ka importante or nganong kinahanglan man nato tandugon ang kasing-kasing sa tong buhi nga Dios. Mga igsoon, niani nga passage ato masabtan nga sa diha nga matandog dahil nato ang kasing-kasing sa tong buhi nga Dios. Kung naa lang ta aning good attitude sama nining woman, Canaan woman, mahimo nga ang tanan nga atong mga pangayuon diha sa tong buhi nga Dios gahatag niya kanato. Nani ingon pagani sa last verse, sa verse 28. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Nahimo nga gihatag sa Ginoo ang iyang gitinguha ba tungod kay sa diha kani nga Canaan woman magod sa diha nga niduol sa ni Jesus. Nangayo ni siya og tabang kang Jesus nga ayuhon ang iyang anak kay isamok
sa demonyo. Unya, kung ato pamalandungan pag yun pagkaayo, kaning kanaan woman, naagi siya nindot nga bakasan. Nga, makaingon ko nga kinahanglan naapot ta. Kaya aron, sa tanan nga atong mga pangayuon sa itong buhi nga Diyos, ihatag po sa itong buhi nga Diyos ang atong mga tinguha. Isay na ay mga tinguha sa kinabuhi. Isay na ay mga gipangayo sa Ginoo. Kanang ta na atay mga gipangayo sa Ginoo. Unang, yaning tatlo sa kahaponon, tulo lang kabutang ako i-share sa mata usa. Aron sa pag, kanabang, atong masabtan, or tulo lang kaklase nga maayo nga batasan nga naaning kanaan woman. So una, you need to have attitude to call on Jesus. Kanabang batasan nga mutawag jud sa buhi nga Dios. Sa verse 22 kung atong basahon ingon diha, but behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto Jesus, unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Atong masabtan nga ang una gyud yung gitawag ni aning Kanaan woman mao gyud si Jesus. Tungod kay nasabtan aning bayhana nga sa diha nga motawag siya sa atong buhi nga Dios, ang iyahang panginahanglan mahimo nga tubagon sa atong buhi nga Dios. In her heart has an attitude to call on Jesus in the midst of her need. Nasa iyang kasing-kasing jud mga si Jesus jud ang akong tawgon panahon sa akong panginahanglan. Igsuon na ba punta sa itong kasing-kasing ingon ani nga tinguha or ingon ani nga batasan nga sa diha nga natay mga problema sa itong kinabuhi si Jesus atong tawgon or atong silingan ang atong tawgon. Igsuon, importante nga kita nga mga Kristohanon, kita nga mga anak sa itong buhi nga Dios, makabaton ta kasing-kasing nga motawag jud diha sa itong buhi nga Dios una sa tanan. Si Jesus jud ang atong tawgon. For she knew that, kaning Kanaan woman, for she knew that Jesus is the answer to her needs. Lo, nagtuo ba ta nga si Jesus jud ang tubag sa itong mga panginahanglan? Amen. Nayon sa kakanta nag-ingon nga Christ is the answer to all our longing. Christ is the answer to all our needs. Si Jesucristo mao ang tubag sa tanan nato nga mga panginahanglan. Mao na nga kung aduna tay mga problema mga igsuon, dapat makabaton ta aning maayo nga batasan nga mutawag una gyud sa tong buhi nga Dios. Sama sa Biblia kung atong basahon ang 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 3, mabasa na to diha nga si King Jehoshaphat, akuan man niya siya sa uban nga mga igsuonan. Sa diha nga adunay problema nga giatubang sila King Jehoshaphat tungod kay naay tulo ka mga nasod nga gusto mosulong kanila. Una nga butang nga gibuhat ni King Jehoshaphat is itawag siya diha sa tong buhi nga Dios. Atong basahon 2 Chronicles chapter 20 verse 3 na lang, sa verse 3. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Kung basahon na ito nagikan sa verse 1, verse 2, pasabta na ito kasi si King Jehoshaphat iyang ipangita yun na itong buhi nga Diyos tungod kay naa siya problema nga giatubang, naa sila problema nga giatubang. Ang akong point mga igsoon is kung aduna tayo mga problema o naa tayo mga panginahanglan sa itong kinabuhi, una-una nga itong tawgon is ang Ginoo yun. Kay balik ko na kapag ingon, si Jesus na yun ang katubagan sa itong mga panginahanglan mga igsoon. Ingon diri, she did not call Peter, James, John, and other disciples to help her, but he directly called on Jesus. Ang kaning Kanaan woman, wala niya gitawag ang mga disciple nga, dali ragod mo, tabangi ko ninyo ba nga ingnon si Jesus nga patambalan ang ako ang anak. Wala gid siya maingon pa sa mga disciple, wala siya na
Salay nangayo og tabang sa mga disciple kung dili ni diretso di siya diha sa tubuhi nga Dios. Mao lang ining takna sa kapunon mga igsuon. Diretso ta pangayo og tabang dito sa tubuhi nga Dios. Kung naa manggaling tay mga panginahanglan ining takna sa kapunon. Amen. Tungod kay ang atong tabang mga igsuon nagagikan lang gyud sa tubuhi nga Dios. King David said, "My help comes from the Lord." Ingon ang Psalm 121 verse 1 and 2. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Ang tabang ni David nagagikan sa tungbuhin ng Diyos na mao'y nagbuhat sa langit o yuta. Igsuon ang imong panginahanglan, ang imong needs ni ining kahaponon. Ang makatabang anak maupod ang Diyos nga nagtabang nila David o kaning kanaan woman karon. Kaya ang atong Diyos, ang ilang Diyos sa ulaw, ang atong Diyos karon maura, wala mausab nilandong sa pagkabalhin. Mao na nga, if we have needs in our life, dapat magabaton taning attitude, call on Jesus. Ikaduha mga igsoon nga dapat batasan nato ng mga Kristohanon, we need to have an attitude of persistence. Kana bang malahong tayon. Ngano man, kay kung balikon na ito pagbasa ang atong text, mabasa na ito dire sa verse 23, verse 25, nga sa diha nga nangayo og tabang yung kanaan woman kang Jesus. Una-una pa lang niya pag-ingon, wala may tingog si Jesus. Sa verse 23, sa Matthew chapter 15, verse 23, ingon dire, but he answered her not a word. Ingon ang verse 23, wala ni tingog si Jesus. Pero atong nakita nga kaning kanaan woman nagpadayon. Wala nang luod ning kanaan woman. Bisag wala siya gitubag sa Ginoo. Nindot kay ang matasan sa kanaan woman, no? Dili luuran. Dapat natay nga nga batasan, dili luuran. Unya malahotayon pa jud sa pagpangayo sa tong buhi nga Dios. So, sa verse 23, ingon dire, but he answered her not a word, and his disciples came and besought him, saying, send her away, for she cried after us. But he answered and said, ingon ang verse 25, then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. Pero bisag wala siya gitubag primero sa Ginoo. Atong masabtan yun nga persistent siya sa iyahang pagpangayo diya sa Ginoo. Mao na nga nindot natay dapat natay batasan ningon ani. Attitude nga kanang mapadayunon. Bisag wala pa ka gitubag sa Ginoo sa imong mga pagampo, padayon lang sa pagampo. Kay moabot ra ang higayon nga tumagon ra ka sa Ginoo. Sama sa nahitabo niining kanaan woman. She called on Jesus, but Jesus answered her not. No? Wala siya gitubag. Pero kung kita pa siguro na wala tang gitubag sa Ginoo. Wa na, di na po tayo simba siguro. Usahay magani, kung di tayo mapansin ni Pastor, balungo na yun. Pero kaning kanaan woman, bisag wala siya pagmiro gipansin ni Jesus. Naagya po siya nagpadayon, gihapon siya paghangyo ni Jesus nga, Lord, tabangi lagi ko. Dapat naagi tayo batasan ingon ani igsuon nga mapadayunon ta sa pagpangayo kung unsa man ang atong gipangayo sa tuong buhi nga Dios. The disciple said to her, Hawa. Giingnan siya sa mga disciples sa verse 24 nga hawa dia. Samok naman ka. Pero wala gyapon siya na-discourage. Wala gyapon siya ng luod. Ni padayon lang gyapon siya. Wala jud kay mabasa diri igsuon nga minghunong ba ning kaning kanaan woman. Pero hinuod, nidot-dot hinuod sa pagpangayo sa buhi nga Dios. Igsoon, kung doon na kay ipangayo sa Ginoo nga wala pa gitubag niya hangtod karon. Ingnon ko ikaw, batunin ning kinaiya aning kanaan woman nga mapadayunon siya sa pagpangayo diya sa buhi nga Dios. Persistent siya ba? Nagpadayon gyud sa hangyo sa Ginoo, pangayo og tabang sa Ginoo. Unya niabot ra gyud ang panahon nga gitabangan siya sa tong buhi nga Dios. So yan dire ako masabtan nga
tungod sa iyang persistency, ihatagan siya sa atong buhi nga Dios sa iyang gikinahanglan. Mao na akong ikanasig sa matag usa mga igsoon nga magpadayunon ta sa pagpangayo sa atong buhi nga Dios. Mao na kinahanglan ikaduha na nga batasan. Dili lang luuran nga batasan. Kung wala pa ka gitubag sa Ginoo sa imong pagampo karon, sige lang, padayon lang sa pagampo. Ayaw og hulong. Kay naaray one day naara kay one day sa Ginoo nga tubagon niya ang imuhang mga pagampo. Naay giandam nga takna o higayon ang Ginoo nga ihang tubagon ang imuhang mga pagampo. Mao na nga padayon lang igsuon. Ayaw pangluod. Amen. Amen. Kay kaning kalaan human kung nagluod pa ni siya, di niya maangkon ang iyang tinguha sa kasing-kasing. Ikatulo, igsoon nga batasan nga angay na to maangkon is kaning an attitude of worship. Kalabang batasan sa pagdaig ba? Labi niya pa nagdahigon ka, no? Isang usahay dili tinuod. Nag-ingon ka ba nga, gwapuhan yung pastor, bisag murag dili ng tagot. Pastor, niniwang lagi ka, bisag wala kang ta. Malipay biya ka, bisag murag dili tinuod. Murag kinahanglan ka, balaw ka mudaig ba? Tanawan ni kanaan woman. Sa diha, ni worship siya sa itong buhi ng Diyos. Ako masabtan sa verse 28, nagitubag sa Ginoo ang iyahang ipangayo. No, despite of wala siya gitubag ni Jesus sa iyang pagduol niya, wala siya mipalayo. Wala siya mipalayo ni Jesus. Hinoon, miduol siya aron sa pagsimba kang Jesus. Gisimba ni si Jesus. Igsoon, ganina, kung wala nang luod tong kanaan human. Hindi, yang ibuhat ni paduol siya. Unya ikatulod ay nga angay na to nga mabatunan is kanang musimba ta. Simbahon kanang batasan nga kanang masimbahon ba musimba ta sa atong buhi nga Dios. Aron ihatag niya ang ato ang panginahanglan. Mao na ang gibuhat sa kanaan woman kung basahon na tong verse 25 doon diri. Then came she and worshiped him saying, Lord, help me. Unya ato masabtan nga ang resulta ng iyang pag-worship ng Jesus, ang iyang pagsimba ni Jesus dili conditional. No, dili makaingon ba mo nga dili conditional? Agree ba mo sa kuwala? No, dili conditional kay wala man siya naingon nga, Lord, simbahon ra kanako kung imuha kong tubagon sa akong pagampo. Lord, simbahon lang kanako kung hatagan ko nimo sa akong gihangyo nga ayuhon nimo akong anak. Wala siya niingon ana, no? Wala niingon ang Biblia ana. So buot pasabot ang iyang pagsimba sa tong buhi nga Dios dili conditional. Dapat mabatunan pud nato ni nga kinaiya mga igsoon nga sa tong pagsimba sa tong buhi nga Dios dapat dili conditional. Ba, adi sa ko mosimba karon ay kay wa man to bagas Ginoo nga pagampo. Adi sa ko mosimba ay daghan kita mga iyang anak. Pero dapat day mga igsoon nga sa tong pagsimba dapat dili ta conditional. Sama sa gibuhat ni ining kanaan woman nga kung tubagon daw sa Ginoo, musimba siya. Pero atong nabasa diri nga bisan pa o gi-refuse or wala siya gitinggan sa Ginoo, still kaning kanaan woman hidayay og misimba gihapon sa atong buhi nga Dios. Naay uban nga mga Kristohanon karon kung mabikil gani dili na dayon musimba. Tinuod. Sahay, tinuod. Pero, kining kanaan woman, makita yun na to, nga naagin siya attitude sa pag-worship sa tong buhi nga Diyos. Nga, bisan pa, gitabuyan na siya, gipapahawa na siya sa mga disciple, still, nidut-dut lang yapon siya sa pag-duol sa tong buhi nga Diyos. Igsoon, kinahanglan na ito nga batasan ngayon, ani. Now, we need to have the attitude of worship. For worship is written already in the Bible. Kaya pagdayeg sa Ginoo ba, nakasulat na dahil sa Bible. Kung basahon na ito, ang Matthew chapter 4, verses 8 to 10, makita niyo diha nga ang pagsimba
kinahanglan gyud sa Ginoo ra gyud nato ihatag. Ingon diri sa Matthew chapter 4 verses 8 to 10. Ingon diri, again the devil taketh him up into an exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them, and saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Klaro ang pulong sa Ginoo nag-ingon mga igsoon nga ang angay ra gyud nato simbahon si Jesus ra gyud. Mao na nga batunan nato ning kaning kinaiya nga kabalo mosimba sa atong buhi nga Dios sa bisan unsa pa nga circumstance sa atong kinabuhi nga maabot. Sumawra ko ikapadasig sa batang usa mga igsoon na we need to have good attitude parehaning kanang human. Aron sa ingon ni ana na ang atong mga panginahanglan sa atong kinabuhi, kinaara pag itay mga panginahanglan, magamay man o madako, ihatag sa Ginoo sa atoa. Amen? Ang yan nyo, ang kaya sa pagpanindog, ang Ginoo, magpanalangin siyang pulong, aambot sa pulong sa itong buhi ng Diyos. Father, salamat Ginoo sa makausapa diningkak na sa kahaponon. Salamat o Diyos sa imong pulong nga mong gipatalinhugan ning hapuna nga gikinahanglan na mo o Diyos makabaton o maayong batasan. Salamat Father nga ang imong pulong mo ay nag-remind na mo Ginoo aron sa imong na mabatunan na mo maangko na mo ang mga tinguha sa mga kasing-kasing Ginoo. Lord, dalaygon ka nining takna sa kapunon. May akong mga patampo, bisan pa sa mga membro aning simbahan. Ikaw magapanalangin kanila sa makananayon. Hatag kanila kalipay, Ginoo sa makananayon sa pagdaig o pagsimba ni kanimo. Lord, ako nag-ampo nga ang tanan Ginoo nga imong mga anak diri nga adunay mga trabaho, ikaw maga-bless kanila sa matag adlaw sa ilang paglakaw Ginoo gikan sa ilang panimalay. Kaya ako mga pag-ampo Dios, ikaw may magatabon kanila, ikaw magaiway kanila Ginoo sa mga disgrasyas kadalanan. Na wala gyud magbalampuson sa ilang kinabuhi Ginoo nga mga buhat sa kaaway. Pan Father, kami nag-ampo nga ikaw mo makig-uban kanila sa makananayon. And Lord, sa imong mga anak nga adunay mga negosyo, ako mga pag-ampo amahan nga imuha silang taga-favor Ginoo sa mga consumer nga mahimo Ginoo muuswag pa o maduble pa ang ilang income Ginoo sa ilang negosyo. Lord, sa matang usakan niya karon, ikaw mo ay magatabon ka namo sa imong hamili nga dugo. Labay na niining panahon karon Ginoo nga uso ang ubo o sipon. Lord, bayak mga pagampo nga ang imuhang mga balaang kabot mo ay magapandong ka namo ug ang imong presensya mo'y magakural ka namo. Ug ang imong wall of fire mo'y magakural ka namo amahan. Nga kaning ubo mga sipon nga nasa mong palibot, dili kani muabot ka namo apan masulog ni Ginoo pinaagi sa imong wall of fire, Father. Salamat kayo Dios sa imong proteksyon ug pagpanalangin namo karong tibuok semana. Salamat sa imong pagtiguban. Ikaw magapanalangin sa matag usa sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Maayong hapon sa tanan. O bago ta magtapos, ako sabihan ko yung tanang mga papa na ani siguro diri dati para tanang mga amahan para maampuan nato. Akong gihangyo po si Lisa Palinsipatas pangampu sa itong mga papa. Papa, mga amahan, kay kani ang pagkakapag ng kumpul sa matag sa ilaw. Bilang ulit tao, kitara. First to go about Mara. Ang mga amahan, mga halili sa pamilya, breadwinner, pangyam po sila nga tagaan sa kalagsaon ng kaalam. So, pagong isod, nunay na yung wisdom. Father God in heaven, salamat kaayo na ikaw nagapili ka na mo aron mahimog kining haligi sa mong pamilya Ginoo isip mga father.
And I pray the Lord that thou would bless every father that are here with us this afternoon, Lord. Kau magpanalangin, Ginoo. O God, kang Serlito, Lord, siyang kinabuhi, kawan siyang pamilya, isan pa sa Brother Jik, Ginoo. Hallelujah, ikaw magpanalangin kaniya, may siyang haligi, o gihemplo siyang pamilya. Brother Donald Sab, Ginoo, may mo siyang haligi, o isan pa panalangin siyang mga anak, Ginoo, o asawa, Lord. Panalangin kining among mga fathers, Ginoo nga magmalapuson gid sila sa tahas may mong gitungtong sila nga baga, being the head in the family. I just pray the Lord that you will give them Yes, wisdom. Lord. Lord will give them, oh God, how to run, oh God, their family smoothly, oh God, with your blessing and with your ability, oh God. Ang putong ikaw maghatag o panalipod sa among mga father, aniya karon Ginoo ang mga fathers, Lord, niya sa mga tubangan. Ikaw yun, maghatag lang mayong panglawas. Iiway sila sa mga disgrasya, mga balatian in the name of Jesus. I rebuke and bind every demonic force, every sicknesses and diseases. Get out from their physical body. Each one of them, Lord, would really, oh God, feel like that, so God, would feel the strength that comes from you, Lord, daily. Ginoo, salamat sa kinabuhi sa mga amahan, Ginoo, na ilang himo ang ilang makayahan, kaya para mabuhi ang mga anak uban sa ilang mga asawa, Ginoo, nga mahimo kining hayahay ang pamilya because of the blessing that you have given to the Father. Salamat, Ginoo, himo ang kanang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Happy Father's Day kang Serlito, kang Serlito, kang Maridona. God bless. Dahil na akong ipay-balod rin. Naana ang materials for the teachers sa atong Samaritan Force. Yay! Basin kung karong Sabado, maunay seminar sa mga teachers. Dayon kung madayon karong Sabado ang seminar sa mga teachers, ihatag naman dayon na ipadala dayon pagkahapon. So, atanyam kung madayon karong Sabado para matagan nato itong mga bata na atong lista. Wala ba niyong giwala ang lista na ito ato? Nara ba ito? Nara? Ha? Oh, kay basig mawala wa tay basihan ng tao na to pag-apon. So, Sa box, nagkakang ay magamit. hapon sa tanan. God bless. Pa na. Hallelujah.